phase? Oh, they still Kimi. Oh, man. Wow. This is interesting. Valentina for Suns. Hindi natin sure kung anong role nung... Pwede pa gold, no? Yeah, pwede Oo, gold pwede yung, gold yung yung Lunox. Lunox eh. Kasi kaya niya yung 1-1. Hindi threat yung crossbow of tank kasi pwede kang lumubog with the ano nga ulit yun? Order Brilliant. Brilliant. Order Brilliance. yun. Tagal kasi nawala niya sa net. Kaya Kasi nga eh. darkening yung tawag Chaos doon sa darkening, Chaos Darkening, no? Kaya iniisip ko, bakit hindi brightening yung tawag sa, ano? Kasi grammatically Ngipin speaking, na yun. ngipin na. Pero, Sabihin sponsored. ayan na. Zet yan. The Zetian pick. And I feel like this is a generalist pick. Parang maganda lang. And I'm not sure kung nag-agree kayo doon. I don't like it against the lineup of CFU, but I like it for the fact na combo sila ng YSS. Only vision before the team fight starts. Oh yes. Sikat na sikat yan ngayon sa mga high rank RG. Yung YSS pati na rin Zetian. Once again, this is just match 2 of MSC 2025. Magtatapat na naman ang Cambodia pati na rin ang Indonesia. It's Onyx Indonesia kontra CFU Gaming. Punta na tayo sa ating mga casters. Maraming salamat sa ating panel at kaabang-abang ang buena manong YSS no para sa Sky King na si Kyrie at sa buong kupunan ng Onyx Indonesia against CFU Gaming naman from Cambodia. Ladies and gentlemen, ibang kalibre ng CFU Gaming ang ating makikita kasi nag-set up sila dito ng parabang triple marksman setup dahil nag-edit din sila di ba? Yeah, and we get the idea nga na sama pwedeng mag-struggle nga dito ang Onyx Indonesia. But remember, ang Lunox naman ng Ultra Gold League, hindi naman siya super bago na sa atin. Yeah. It was included sa mga previous meta, alongside na hindi naman siya magiging, sabi natin, maduduwag sa isang crossbow tank na isang 1-1. Pero for CFU Gaming, more on harassment dito sa early game, ang kanapupuruan. Sakit naman ng mga damage na yun. At okay, ay nakuha na ng first blood. Tapos si Guido naman na magiging next na tinututukan dito ni OP. Focus lamang sa kanyang ginagawang goal dito. Pero yung ideya na ma-first blood mo si Sans, early minute pa lang ng game, iba yun. Grabe no, mafe-feel mo talaga na yung CFU Gaming, they want to set up on the earlier phasing, kumbaga. Kasi nga, kumuha na rin sila dito agad ng Kalean. Even the Kimi was stolen right before makakuha ng Zetian dito si Sans. But remember, nabanggit nga ni Midnight, kung vision lang din naman at magandang layer, lalamang dito ang Onyx Indonesia. Only vision nga, kumbaga, di ba? Yeah. And remember dito naman sa ating mga emblem builds, more on the focus park, nandiyan naman. And more so, early item build talaga, kailangan din sumabay dito ni Sans and Savero. And that 95% discounted price could do a lot na nga lang din. Lalo kung malalagyan nila ng numbers yung KDA nila this early. Pero early game, ang ganda ng sabihin na natin formation agad dito na CFU Gaming. Even though lumiko sila sa utility jungler for detective, pero kailangan niya kasi talaga mag-box out muna at sumabay, masustain yung sarili niya. Survival mode muna for CFU Gaming. Yan nga, and nakikita natin ngayon na para bang kinukontrol na nila no yung magiging tempo, yung magiging early phase ng ating laro. Boxy ay umabante na rin at ibibigay na ni Kyrie yung unang pag-go ng laban. Pero may plano din ata ang CFU right after nito kasi hindi nag-retry si Detective at pwede nilang puntahan yung purple buff dito ni Kyrie. Ngayon, nagamit na rin kagad yung Mountain Shocker. Tinamaan si Kiboy ng stun at nabigyan ng Ari ni Wado ng isa. Dalawa kagad ang nahuli dito habang nandun yung Shinami Slam at ibinigay kay Lutfi. Pero ang tanong, makakatakas mo siya? Wala. Walang malakas sa apat. At nakakuha ng tatlo doon ng CFU. It's going to be a triple kill agad this early. Plus, multiple turrets na ngayon nababawasan. Bandang taas, sabi nga natin hindi matatakot si Savero. 1-on-1, onto the 1-1. Dadami si Detective. Yun no, napabrilliance na rin itong si Savero. Ang tanong, makakatakas ba siya? Available pa rin yung flicker, pero nabigyan na rin ng mga miyembro ng CFU Gaming. Ramdam mo yung paghahanda no? He saw the light kasi nag-brightening na siya doon eh. So medyo maliwanag ang ilaw. Huwag ka munang sumama sa maliwanag, Savero. Pero for CFU Gaming, yun naman yung tiko nila, yun naman yung hope nila na somehow, hindi ma-shutdown ng maaga nga dito si Sing on this 1-1. More so, si Detective, continuously lang siya na more on the tankiness, tankiness na mag-zone, mag-add ng additional damage and penetration dito sa Onyx Indonesia. At by the way, 3 minutes in the game, maganda agad yung established lead dito na CFU Gaming with a stunning 2.4k gold lead. And it says a lot kasi napupuro nila yung isang team na ang
pinaka-persona is early, sila yung namumuno. Yun nga ang problema doon. Pero nahuli ka agad si Kyrie. Hindi ata makakatakas. Nakuha na second death para dito kay Sky King. Ngayong flicker, inagamit na rin ni Kiboy. Habol pa ata si Detective. Sabi niya hindi. Okay, focus muna Purple tayo. again. Kunin natin yung purple buff. At unti-unting nauubusan ng resources ang Onyx. Yeah, mayroon ding retry dito sa Detective. So, totally magiging deny ito para sa Onyx Indonesia. We mentioned the bottom side earlier din na for me, hindi rin masyado natututukan dito ng Onyx Indonesia. Pero okay lang. Kasi nga, katulad sinabi natin, they just need time. At ngayon, yung time na nga ba na makakabawi sila, pumuro kay Boxy. Naku, ito ata yun. Nagamit na rin yung Fear of the Phoenix. Nakuha na kagad ng pambawing kill ang Onyx ID. At least kahit papalo, pumatay sunog doon sa ginagawang streak Yeah. na in terms of kills ng CFU Gaming. Ngayon sabi ni Wadu po kaya tayo ng isa. Nagamit na rin yung lat. Damage. At ngayon nakalipad! Pakagad itong si Sing. Mabuti na lamang ay naka-atras itong si Sabero. Pero hindi ata makakataas si Sans. Yun na nga yung reinforcement. Sabero at si Kyrie ay abante. Pero kailangan umatras at kunin yung orange. Bam! Buti na lang ay nakapag-darkening itong si Sabero. Grabe yung aggression ay pinapamalas ng CFU. Grabe ngayon, nandilim naman yung paningin ni Sabero. Kasi nga kailangan niya kahit papano na magkaroon ng discipline when it comes to enhancing kung ano ba yung pipiliin niya. Is it Order of Brilliance o yung darkening niya? Kasi sa ngayon, very evident for Onyx Indonesia, struggling sila to get a proper pick-off. Kasi katulad nga sinabi natin, yung badang medyo napanganganga kahit yung panel natin kung bakit nga ba. Kasi hindi masyado na-highlight yung features na gusto mo for Kiboy. Na alam naman natin, good setter, pero hindi inaalaw sa ngayon ng sitwasyon nila. At ang sitwasyon ngayon is solely focus din kay Sing na lagi nilang binibigyan ng magandang lane, nakakapag-clear, bandang bottom side, mukhang hindi papayag ang Onyx Indonesia na ibigay agad to. Alam mo, nag-worry ako dito sa lineup ng Onyx ID, no? Kapag ka kasi naka-marksman or assassin ka na jungle, gusto mo na early kagad ay makukuha mo. Unfortunately, hindi ito You're right. napunta dun sa poder ng Onyx ID. And ang problema, CFU Gaming may 1-1 pa sila na by the way, wala pa man kills na nakukuha yan, pero tuloy-tuloy ang pagkuha at pag-abante nito in terms of gold at saka dun sa mga items na meron siya. Totoo nga kaya na may curse. Diba? It's a Cambodian rep sa Ugen versus Onyx Indonesia. Tulad nga natin si Sans, sobrang nararamdaman natin emotion nung kinakwento niya na ngayon naging run nila previously, di ba? At ngayon, sa pagbabalik nga nila, sinasabi nila another powerful form of Onyx Indonesia. Pero na-checkmate sila time and time again ngayon ng CFU Gaming. Maaga pa naman, 4.2k gold lead. Pwedeng mabawi ito around 2 to 3 clashes for Onyx Indonesia. Pero hindi nga sila makapag-clash kasi yung specific crowd control na meron sila requires din na somehow si Kiboy bumabad sa frontline. Pero hindi nga pwede yun kasi mabilis makatakas yung mga target sila. Ayun na, pinasok agad habang yung sabihin nagamit. Si Ludwig bumalik. Panga! Pero sa Vero ay nakuha ng kilabang si Opi naman nakabawi din. Crossbow down from Sig. Namatay kagad din si Kiboy. Ngayon si Sabero at maginig sa target. Wala lang siyang brilliance. At ngayon ang CFU Gaming. Grabe yung pinapamalas. Multiple numbers, 3 kills plus the turtle. Sweep po yung objective na nakuha dito ng CFU Gaming na kung saan babalikan natin sa ating STC replay na i-require talaga si Kiboy na bumabad pero sa pagbabad niya mag-e-enjoy si Sing. Enough stocks for the crossbow tank plus OP from the back. Muntik man siyang maabot pero kailangan niya lang naman habang umatras tumitira pa rin yan. So continuous ang damage, continuous ang pressure. Plus, ngayon, yung pressure sa wave ay hawak na rin ng CFU Gaming. Hindi na biro ito, lalo na nabanggit mo to kanina, no? Itong nabanggit natin to kanina, yung triple marksman setup from CFU Gaming. Remember kapag nag-ultimate itong si Wadu or itong Edit, nagiging marksman to, nagiging long range to. So, pag pinag-usapan natin, pagbabasag ng tore, pagpipil ng mga heroes ng frontline, mabilis lang yan para sa CFU Gaming. At yun, yung medyo nahihirapan ng Onyx ID dito. Okay, conceal play, habol, detective sa likod! Okay, nahuli ba? Ngayon ay nakuha na rin kagad si Ludwig. Grabe naman, inikot-ikot pa sa ere. At ngayon ay may pamatay sunog na ginagawa doon si Kyrie sa may bandang itaas. Pero hindi ata nila mapipigilan na ginagawa dito yung CFU Gaming na pagbasag. Torres sa gitna ay nakuha. Si Sans ay lumalayo na rin dahil ang baba ng kanyang buhay. Kailangan umuwi ni Kyrie. At wala pa rin kasagutan na nakikita ang Onyx against CFU. Okay, medyo na-disrupt yung plan A for Onyx ID. Imbis sa plan B, medyo dumidiretso sila ng mga plan H.
Kasi kailangan muna nilang pahapyawan na makaroon ng spasyo si Kyrie. Kasi yung plan B nila magkaroon ng numbers. Dahil hindi nangyayari yun, ibang blueprint muna yung nilalabas nila. So Kyrie, kailangan natin mag-improvise. Yep. Kaso sa pag-improvise nila, yung CFU Gaming, tuloy-tuloy pa rin. Dahil alam nila nagkakagulo. At ngayon, gulo-gulo na rin. Ayan Ang na, snaps lang. natuluyan na kagad si Sabero. Ngayon si Lutfi ay pumasok din. At ito ata ang pagbawi ng Onyx ID. Pero naman alam kagad, dalawang miyembro mula sa CFU. Magiging tatlo. 9.2k kagad. Instant para dito sa CFU. And Lord is up for grabs. Pero sabi ni Detective, kunin ko kaya muna tong purple. Hindi, pupunta na sila si Lord. Mamadali na nila to. Grabe no, and ang ganda ng pagdi-divide dito. Nung pagta-task out nila dito for CFU Gaming, habang nasa gitna sila, di Aray. makapalag agad sila Kyrie, may Lord pang makukuha. They could also deny the purple buff by the way. So all in all, maganda at maninis yung performance of CFU Gaming. Grabe, no? Talagang nakikita natin yung paghahanda. No? Nagbubunga ang paghahanda ng CFU Gaming. Pero nabanggit mo to kanina, no? Yung sumpa na tuloy-tuloy na dumadaloy sa kaibuturan ng Onyx Indonesia ngayon ay kakatok na no sa kanilang base. Yung gitna ay Grabe. dadaanan ng Lord at pinabalansin na ng CFU ang kanilang mga lanes. Imbis na ang Onyx Indonesia ang rejuvenated kasi sila may whitening. Mas rejuvenated version to ng CFU Gaming. Somehow restored onto a new version of themselves. At ngayon, very fresh. Lord, bandang gitna atake. 5-on-5 defense versus opensa ng CFU. Ay, huli agad si Lutfi na maalam kagad para dito kay OP. Ngayon, yung Lord ay buhay pa rin. Kyrie, nakabawi din naman isa pero baba na kanyang buhay. Kailangan niya umatras. Si Sing dito, magta-transition sa may bottom. Kalahati rin ang buhay ni Sing. Si Kiboy, pinipilit din lang depensahan. Successful ang plano nila. Pero meron pang next round ng game yung sa may bandang gitna. Isa pa. Hindi na i-go dito ng CFU Gaming. Didisiplina na sila. Kasi alam nila na lamado na sila rito eh. At kailangan nila magantay. Mababa pa naman dead timers per Lutfi. Pero inaantay pa rin natin yung perfect opportunity. Pumasok agad dito ang order billions activated. And as we mentioned, struggling ang Onyx Indonesia na mag-lockdown ng CFU Gaming. Yun yung medyo kinakapos. Oo. Dahil ulitin nga natin na itong sabi nating Kiboy with the Badang ang pinaka-idea nga yung mangkulong. Kaso nga lang, sino yung kukulong mo dito? Multiple escapes kahit di naka-purify yan. Oo nga Just eh. imagine even the Sing or yung 1-1 ni Sing dito, may init-purify siya, may pang sarili na siya agad na survival. Oo, tsaka lahat yan tumatalon eh. Lahat yan may dash kung titignan mo eh, Dahil- di ba? oo nga. At napakahirap magkulong or isil mo yung kalaban. No? And kailangan talaga ng proper timing yan. Pero ngayon kung titingnan natin in terms of the item, kinakaya naman ni Sabero dito na humabol. Pero Yeah. bitin pa rin talaga habang si Boxy, Op. nagaban ng pagkakataon, nagamit niya rin man yung konsig, kalahati yung buhay. Traction Nagamit ng gagawin. Traction Balls! At godlike na kagad si OP dito, pamamaalam ng Sky King. Si Kiboy ay tumumba na rin. Wipeout para sa CFU Gaming. At tuloy-tuloy pa rin ang sumpa sa game number 1. CFU Gaming doing it on to the first game laban sa Onyx Indonesia.